Good morning and welcome sa ating vlog. Today's vlog is guys, balik na naman tayo sa kwarto namin guys. This is it. Kasi may mga, ayan. Ito yung kwarto namin guys. Originally, yun talaga yung kwarto namin ng alaga ko. Ayan. Ito guys, papalitan natin ito mamaya. I think hanggang dito na yun siya kasi papalit namin yung aming yung aming tawag nito. And then kasi ang mangyayari aalis yung boss ko tapos kami lang maiiwan dito. So kapag doon kasi sa kwarto, kapag dito kasi medyo malayo guys. Kapag dito kami, tiyan mo yan, nalakarin natin. So kapag dito kami medyo malayo siya, and then yung may humps, ganyan, which is baka natatakot ako baka matumba kami, ganyan. Hirap kasi mabigat na yung alaga ko guys. So balik kami dito sa kwarto. Ayan. Di meron naman siyang aircon. Ang problem kasi dito guys, pagdating ng hapon is siya, mainit siya. Kasi yung araw, yung sun talagang nandito na side. So, pag hapon, dito yung araw. So, tagos talaga dito. Minsan, hindi kaya ng electric fan, ng aircon. So, need mo pa ng electric fan. So, ganoon. At saka medyo, ito sana yung gagawin ko nga, dito ako magla-live, dito ako kailangan namin tong kwarto na to. Pero, after naman, baka back tayo, pero parang ayoko nang mag-back pa doon. Dito na lang kasi medyo, mas gusto ko diba, mas komportable ka kapag sa sarili mo talagang room. O yun, kaya, ganyan muna kayo dyan. Hindi pala, dito lang talaga siya. So, ayun po talagang mangyayari nito guys, back. And by the way, ito na yung ating mga paninda guys. Baka gusto niyo bumili. Hindi pa siya open. Hindi pa siya open. Ma-open niya rin siya soon. Ayan, ginagyan ko lang para hindi siya maalikabukan. Ayan. And so, by the meantime, lang muna tayo. Malinis na dito guys. Actually, malinis na talaga siya. Malinis na yung sahig. Malinis na siya lahat. Ang kailangan lang namin na is lumipat na. Hinihingal ako. So, ayun. Ang dami ko pang gagawin guys sa tutulang. But for the meantime, balik tayo dito sa ating kitchen. Kasi nakatambak na naman ang ating hugasan. Ayan guys, oh. Ay, kadami. Look at that. Ang daming langgam. Ganito talaga guys, kapag ganyan may nakatambak dito. Kaya ayun na ayaw ko. Sometimes, yung isang gabi, ang laki-laki ko na, pasensya niyo yung bil-bil natin ha. Yung isang gabi, nakapaghugas tayo guys, ng alas, ano bang oras na? Alas 12 ng gabi. Ito, ang ginagawa namin, tinatapon agad para walang langgam, pero para bang nagiging habit na nila na pumunta talaga dito sa area na to. Kaya lang, malipit muna tayo. Ayaw ko makagat yung alaga ko na kahit maliit na, yan, pero masakit siya mga gapit. Sa talagang mamumula, makati pa naman. Ako is, hindi ko talaga siya maiiwan. Hindi din papayag yung mama niya na maiwanan ko siya dito. Kasi nga, kuha na rin siguro guys, baka itong nakuhan siya na-admit siya ng hospital dahil ayaw niyang kumain guys. Ayaw niyang kumain. Kaya, ayun, na-admit siya kasi nakuyap pa naman siya. Huwag man mukaon, tapos inject nila ng insulin. Ayun. Buti nga na, kasi, pag ganun pala, delikado pala yun kasi yung nun, yung
yung brain niya. Alam niyo guys, hindi na siya marunong magsalita. Nung pagka alam niya na nandoon na ako, sabi niya guys, wow, wawa, wawa, wawa daw siya guys. Tapos parang pinapakita niya sa akin na ang dami niya tusok sa paa, sa kamay, namamaga hanggang braso, yung kanyang dalawang kamay. Tapos bakit sabi ko sa boss ko, bakit nagkaganito? Sabi niya, kasi nga, pupunta nila ng hospital, una nilang pinunta hospital is, kasi emergency nga, kinunan siya ng dugo, ganyan, bla bla bla. Tapos pag admit na guys, kasi admit siya, walang room. So lipat sila ng ibang hospital. Ganon din ang nangyari, kinunan na naman ulit, ganyan, ditusok na naman ulit. Ay, parang tuloy ang naisip ko, para naman siyang ginawang parang pinagpraktisan naman yung alaga ko. Wala ding room, walang bakante. Kaya, doon na sa tatlong room, sa tatlong hospital, doon na siya doon na siya kay mayroon na private man. Ako doon mga private yun guys. Pero doon na siya tinanggap sa hospital. Hindi naman ganun at mayroong mga bakanteng room. Pero pating mahala guys. Kaya, yun, sabi ng mama, hindi talaga, hindi ko siya maiwan. Basta pag nung nalaman ko talaga guys, nasa hospital kami, pauwi na kami, may balak pa naman kami na kinabukasan, kami ng nanay ko kasi hindi pa kami nakabanding ni mama. Nagkita lang kami pero hindi pa kami nakabanding kasi nga nasa hospital kami lahat. Alam nga naman magsaya ka sa hospital. Magtawa-tawa ka dito na hospital tapos nasa ICU yung kapatid mo. Yung kapatid ko. Para kaming buwan. Para pa kami mag-celebrate na magpakasaya. Tapos pagbalik namin guys, tapos ayun na nga, galing kami, ako yung nakabantay after 2 days. Na pangatlong araw, balik na naman ako ng Manila. Pero yung mga nangyari, grabe, ka-hassle. After that, kasi that was August na yata, no? Pagka September guys, balik ulit ako ng Davao. Balik ulit ako ng Davao. Kasi, wala na yan. Bumigay na talaga yung kuya ko. September siya bumigay. So, September 26. So, balik na talaga siya. Tapos, ang nangyari guys, sabi ko, hindi na ako kasi galing na ako. Tapos yun na nga, may alaga ako na kagalabas lang din ng hospital. Pero ang nangyari guys, naginip ako tanghaling tapat ha. Nakatulog ako guys, parang nakatulog talaga ako. Tapos naginip ako sa panaginip ko, nandyan yung kapatid ko. Ang nakapagtataka pa, kinilabutan ako kasi nung sa panaginip ko, nakasuot siya ng yung military, kasi military yung kapatid ko guys. Tapos nakasuot siya ng military. Sabi niya sa akin, nangatok sa gate. Tapos sabi niya sa akin, ba't nandito ka? Sabi niya, ba't nandito ka? Sabi niya. Kaya, yun yung pagkagising ko, takot ako. Tumawag agad ako kasi nag-work pa yung boss ko ng time na yan. Tumawag agad ako sa kanya na uwi ako kahit na after ng So, ang ginawa ko guys, kasi yung last burol niya, saka ako umuwi. Biglaan talaga, saka ako umuwi. And then, after ng burol, balik na ako ng Manila. Kinabukasan, pagkatapos siyang nalibing, balik na ako ng Manila. Ganoon ka, So, wala talagang time na... Ay, wait lang guys ha. Ang alaga ko. Mukhang umiiyak. So, ayun nga guys, ang nangyari, nung
Umuwi ako ng last burol niya. Dumating ako doon sa Davao guys ng alas 1 o'clock na. Pero from airport, may mga taxi guys, pero parang talagang the time, safe na safe ka talaga na, ano, wala talagang, wala kang takot. Kasi hatid ka talaga nila, kulang lang to, ano, hanggang sa pinto mo. Kaya lang sabi ko, dito lang ako. And then, pagbaba ko kasi nasa kanto, papasok pa yung bahay namin guys, malayo pa, lakarin mo lang. Then, mayroong ano, may nakita ako, habang nag-aabang ako, naghihintay ako sa ano, sa susundo sa akin, may dumaan guys na talagang ano ba na talagang siguro yung panaginip ko connect doon sa pagdating ko. Mayroong ano guys, yung task force na sasakyan, yung parang nagpapatrol. Police, mga police sila ganyan, task force nakalagay. Yun pala din is that time pupunta din pala sila sa amin. Tapos nakita nila ako, dinanong ako, saan po ba kayo pupunta? Sabi ko, sir, ano, may inaantay lang ako. Saan ka ba? Sabi niya, sa Tagalog, pero sa Bisaya, siya nga, asa man ka matumis, ano siya, ng mga pulis, gulat na ko akong sundo, asa man kagikan? Sabi ng mga pulis, ko sa Manila po. Sabi niya, asa man tapit ko, dito pa po sa ano, Riverside. So, dali, hatod na lang ka na mo, kaya dito po mi paingon. Alam mo ba guys, yung direction, iisa lang din yung pupunta niya, which is yung kuya ko. Siya, ba't naman sina, dili tayo kami, ko. Isa may, ano, nagsinati nun, kapatid ko po yun, kasi last burol ng kapatid ko ngayon, anak ko nga, last burol sa akong igsuon, sa akong kuya, itong mga pulis, dito mapunig, nag-honor sila guys ba? Kay last nga kuan, wala silang tulog guys. Bara pa lang nag-service nga sila na parang yung mga gustong mag last ano, hatid nila doon. So sabi ko, grabe talaga yung kuya ko guys. Parang, thank you na, ano, ganun, wala, kaya pero safe talaga guys, grabe, meron talaga nagpapatrol doon, ano, I don't know lang ngayon ha, kung ganun ka safe, pero alam ko, sabi nga nila ate, hindi na rin, kasi gayon nga, madami na rin mga ganun. So yan na naman, ikutuloy natin ating video guys, kasi mag-ano ako, habang kasi nakapag-video ako ngayon kasi nagsimba pa yung bus ko. Ay, ang dami pa akong gagawin guys. Yung aming higaan, lipat na naman doon sa kwarto. Hinahakot ko na yung mga kunti-unti yung mga gamit namin. So, see you in my next vlog para makita nyo ko ano yung mga hinahakot ko. Bye-bye! Please don't forget to like and subscribe. Mwah!